Hello everybody! Welcome back to my channel. Matagal-tagal din tayong hindi nakaka-upload. So, for today's video is about social media and visa application. As of May 31, 2019, U.S. Department announces that visa applicants are going to have to provide their social media details on their visa application. And yes, base sa aking pinilapan na DS-260 pages 3 and 4, the number 8 question doon is nakalagay social media. So, nakalagay doon, please provide the user's name for any social media. Examples include but are not limited to Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, or other social media accounts that you have used during the last 5 years. So, yung sa akin, nasa stage na ako ng processing ng USCIS na ako. I-140 process na ako. So, isa ito sa mga pinipilapan ko yung DS-260. And then, meron pa doon, bukod sa iyong mga social media accounts, nilalagay din doon yung email address mo, tapos yung phone numbers. Oo, nilagay ko ang aking Facebook accounts doon, Instagram, at itong YouTube ko. Kahit bago lang itong channel ko, nilalagay ko rin yun doon. At even your website, kung may website kayo, or apps na ginagamit within the last 5 years na to create or share content like photos, videos, status update, at iba pa. So, kailangan mo talaga yun ilalagay doon. When you are applying from abroad at one of the U.S. embassies or consulates abroad, if you're applying for a visa to come to the United States, you're gonna have to provide information about your social media accounts. In addition, the new visa application forms are also gonna ask you about your telephone numbers, including cell phones, home telephone numbers that you use for at least 5 years, as well as your email addresses that you have used for the last 5 years. Yes, lahat ng mga hinihingi nila, kailangan mo siyang i-provide. Lahat ng ito ay kasama sa state departments to increase their security measure. So, basically, these recent changes are going to be affecting people who apply to come to the United States each year on a various visas.
Since matagal na itong social media nakasama sa immigration forms like DIS 160 at DIS 260 bago tayo makamigrate sa US. Yes, sinicheck yan ng Homeland Security or USCIS yung application mo ng visa application mo doon sa yung na-applyan. So, kailangan i-provide mo yung lahat ng social media accounts mo. Pero kung hindi ka naman komportable na makita yung lahat ng mga post mo, much better na i-private settings mo na lang. Halimbawa, huwag mo na lang i-public yung mga post mo. Kasi pag public, lahat makikita talaga. So, i-private mo na lang, like friends na lang, ganyan. Para komportable ka rin. Kung wala ka namang tinatago, diba? So, go on. Kasi kung halimbawa, yung mga post mo magaganda naman at related naman sa halimbawa sa trabaho mo, basta yung ayaw na yung sinisecure lang naman nila, yung iniiwasan lang naman nila is yung terorista, yung mga ganyan. So if okay naman kung ibigay mo lahat, wag lang yung pati password mo, yun lang yung social media accounts mo, yung pangalan ng Facebook mo, yung pangalan ng Twitter, kung may Twitter ka, Instagram. So, ganun lang. Yung akin, lahat binigay ko, pero yung sa Facebook ko, yung pinipili ko lang yung ginagawa kong public post. Ganun lang. Wala namang mawawala kung ibibigay mo lahat kasi kasama yun sa hinihingi na requirements ng USCIS. So, kung halimbawa, if an applicant says no, that they don't wish to provide more information about other platforms they are in. Ibig sabihin, halimbawa yung may mga iba kang social media account tapos ang binigay mo is only Facebook. Tapos pag nalaman ng USCIS na meron ka pa palang ibang mga social media accounts tapos hindi mo sinasabi, ito ay questionably. Magiging malaking question yung application mo. Maapektuhan yung iyong application ng visa. So, mas maganda huwag kang mag-hide. The data collection of your social media information is now part of the immigration process. So, the consular officer can make an assumption that either you have something to hide or it can lead to more questions pag nalaman nilang hindi mo lahat binigay yung iyong social media accounts. Tapos nalaman nila na meron ka pa palang TikTok accounts, meron kang Instagram, tapos hindi mo binigay. So, magkakaroon ka ng problema nga. So, payo lang, i-provide mo all your social media accounts dahil pag nalaman na meron kang ibang social media accounts, magiging not truthful ka and there is an issue with immigration application mo.
whether the consular officer may deem that you are misrepresenting information at baka magkaproblema ka lang sa application mo sa visa application. Kaya mas makabubuti naka-private settings ang iyong mga post kung hindi ka confident na lahat naka-public. So, much better na talagang i-private mo na lang. Pero ibigay mo talaga yon. Wala namang mawawala doon. Or be responsible na lang sa mga post. Huwag kayong mag-post ng mga talagang treating to the community, treating to the country, yung mga ganyan. So, yes, totoo yan. USCIS checking your social media platforms. Kaya huwag magtaka pag nasa visa application na kayo, alien worker, petition for alien worker, yan kasama yan sa mga requirements. So, hope so, kung halimbawa nagbabala kayong mag-apply sa EB3, talagang marami kang mapapagdaanan na kumbaga dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Maliban sa malaking processing fee, talagang masusing din sa application mo. Kaya hope so, yung mga gustong mag-apply, huwag kabahan. Kung wala naman kayong ginagawang masama, still go on pa rin. Hanggang ngayon, hiring pa rin ang EB3. Marami pa rin mga job orders, na marami pa rin mga nag-hire ng mga iba't ibang unskilled category na mga jobs. So, itong sa akin is still ongoing pa rin yung process ng aking I-140 or petition for alien workers. So, hope so, naghihintay pa rin ako ng any update. So, wala pa naman kasi bago pa naman, ilang months pa naman. So, regular process naman yun eh. So, maghihintay lang din. Mahabang pasensya sa paghihintay. At go on with the flow. And then, tuloy pa rin ang trabaho. Kung halimbawa may recent work tayo, yes, trabaho pa rin tayo ng trabaho para magkaroon tayo ng income, pandagdag, if ever na matuloy-tuloy na yung ating pag-process hanggang sa abot na tayo sa finishing line at apply na tayo, nandun na tayo sa Amerika. So hope so, magiging inspired po ito sa ibang mga aplikante through EB3 unskilled category. So by next time, iba naman pong ating itatapik. Ito kasing akin is through my base lang ito sa aking mga karanasan dito sa aking processing. So, till next time, thank you for watching.